Good morning guys, Merry Christmas sa lahat. Today is December 26, 2025. At update tayo sa BIOS, sira ang kanyang aircon. So yeah, i-DIY ko, tatanggalin ko yung dashboard nito. And then kukunin ko yung evaporator for leak test. So nawala yung aircon niya totally, as in wala nang freon. So possible na may leak. So di ko lang alam kung evaporator. Ngayon, pag natanggal ko na yung evaporator nito, pupunta ako sa aircon na mechanic para i-leak test siya. So yeah. Pag may leak yon, so positive. Yun na yung may leak. Pero kapag walang tagas yung evaporator, so yun ang problem ko. Hanapin ko kung saan. So yeah, samahan niyo ako sa video na to kung paano tanggalin tong dashboard na to. Actually, tinanggal ko na yung dito, glove box. Tapos ito, urong lang yan. Ito, hindi ko lang alam kung tatanggalin to. Hindi naman na siguro kailangan, pero para maluwang siguro. So may dalawang tornilyo dito. So yan, iisa-isahin ko. No, madali lang naman tanggalin to. Medyo mabusisi lang kasi medyo matagal-tagal na rin to sa sasakyan. Kaya ingat tayo sa clip. So let's go. Okay, natanggal ko na yung armrest. At ito na siya, no? Natanggal ko na rin yung radyo, yung cover dito. So glove box. So yeah, so malamang itong meter cluster natin tatanggalin. Then bandang ilalim meron din yan. So doon, dito. So ito na, no. So yung mga yung mga bungad pa lang yung natatanggal ko. And then ito tatanggalin din, no. So yeah. So ayan, no, update lang tayo. Ito na lang hindi ko matanggal yung cable. Nahirapan ako pero feeling ko kaya naman tanggalin itong pinaka dashboard kahit nakakabit to. Pero bahala na. So far natanggal ko na yung dito sa baba. Yung dito, yung stereo, cluster meter, pati dito, pati dun sa baba. No, so, yeah, ang technique lang pala, alug-alugin nyo lang. Pag medyo masikip pa, may tornilyo pa yon. So, yun lang yung technique. Tapos, i-secure nyo lang yung tornilyo kung saan nyo itatago para hindi kayo malito. So, disclaimer lang, no? First time ko lang ito magbaklas. DIY lang. So, konti na lang. Ito, no, natanggal ko na yung dashboard. So ang hirap lang kapag mag-isa. At hindi ko pa rin siya natanggal, pinasok ko na lang. Pero natanggal ko naman, no. Then daming wiring tulad nito sa stereo ko. So yeah, so ito naman yung babaklasin ko. So isang tornilyo, dalawa, tatlo, siguro apat. Hindi ko alam kung ilan, no. So check ko. Ayan, tara. Top lang to, sa top. Celtic full automotive. So yan, let's go. Evaporator made in Malaysia, Syro Air. Tapos expansion valve natin, original. Okay naman to, no sir? Okay naman yan, sir. Oo, tumatagal naman. Sabi din sa akin ng technician doon sa ibang lista, okay lang replacement basta original expansion valve. Paano may o-ring na to, sir? Wala pa, oo. O-ring, pati o-ring. So, tas paano lang. So, yeah. So, wala pa tayong budget pang original. Magastos ngayon December. Pati o-ring, bibili na rin tayo. Doble mo na, pati dalawa pa, brother. Backup lang. Dalawa, gaya mo ng doble. So evaporator replacement 2.8, expansion valve 1.3, o-ring 140, 35 each. So dito lang yan kay Celtic, guys. Ang Pasko natin, gastos. Aray ko. Okay, for comparison purpose, ito yung original, ito yung replacement. Expansion valve,
Original naman binili ko, Denso. So, yeah. So, salpak na natin to. Pero bago ko isalpak to, lilinisin ko muna lahat ng nasa aircon system natin. At yung o-ring niya, ito no. Ayan. So, ayan. So, hindi ko na bibidyoan yung linis and then, yeah, then sasalpak na lang. Morning, this is day 2 para sa DIY ng aircon na evaporator ko. Hindi ko siya natapos kagabi, gawa nga nung yung o-ring na binigay sa akin magkaiba. Masyadong malaki na bigay sa akin. Ito yun, so, dahil nga 5 o'clock na, hindi ko na ayun. Ito yung binili ko. Ito yung galing sa stock. Ayan, papapansin nyo, so medyo malaki. Hindi ko na sinugol na ipilit to ipasok tapos isalpak kasi naglilik yun, possible no, kaya hindi ko na sinugal. Tsaka hindi rin naman makakargaan ng Freon kung matatapos ko kagabi, kaya yun, inintay ko na lang, papalitan ko yung Freon and then salpak na to. So yeah, to update, nalinis ko na to. Nalinis ko na yung dashboard. Nalinis ko na yan. And then nalinis ko na rin yung loob, no? Para mamaya salpak na lang namin. Hingi na ako ng tulong. Kasi sumakit likod ko kahapon. Mahirap. Akala ko kaya ko, hindi pala. No? Yun, no? So nalinis ko na yan. Nalinis ko na. Ako sa inyong tip sa inyo para magpapalit kayo ng filter dryer nyo doon sa pinakailalim. Sa BIOS pala, yung pinaka-nuts niyan nandito sa pinakailalim. Wala tayong nuts na pantanggal dyan. So napanood ko lang to sa YouTube. That is 14 inches. Ito. So 14 inches yan. And then para ma-rotate mo siya, gawa ka ng lock dito. No? So yun. So ito na yung pinaka pantanggal mo doon sa niya. Sa bolt, sa nuts niya, no? Ayan. So natanggal ko na actually kagabi. Pero hindi ko lang mabunot yung filter dryer kaya binaba ko ulit. So, yun, papatulong na lang ako mamaya. So, ayan na, nakapasok na yung expansion valve. Shoutout kay Ian. Patulong tayo sa tropa natin. Kay Master. So, see you later. So, good day. Update tayo. Nasalpak na yung evaporator housing. Nasalpak na yung dashboard. So, salamat kay paring Ian. So, yeah. Okay na to. So, sinisecure na yung cable tapos cluster meter gauge tsaka na lang, head unit. So, ayan na si Master. Naglalagay na ng Freon. Tama ba, Master? Yun na nga guys, no, ginabi na kami. So, binaklas kasi namin ulit tong dashboard. Hindi naman baklas, binabalang konti. Kasi, kung mapapansin nyo doon, no, dapat kasi naka-align to. Para yung hangin dito, lumalabas talaga. No? So, ayun no guys, hindi naman namin binaba. Inurong lang namin to konti. Kasi nga, itong labasan ng air, ng hangin, dapat mag-fit doon. Ayun no, kung napapansin nyo, fit ba? Pawang nga pre. Ito no, ito. Yan. So ito kasi hindi naka-align kanina, ngayon align na no. Align na ba? Yan. So yun lang naman no. So aware kayo dito sa para solid yung paglabas ng hangin nyo dito. So alright. Shout out kay Ian. What's up guys? So nakabit na natin ang dashboard, lahat, tornilyo and everything. Salamat kay Master Ian Works. So thermostat kita ba? Hindi ata kita sa video. Ay ganyan lang kababa. Tapos number 2. Pero syempre gabi at December kaya medyo malamig ang panahon. So pero goods na goods, all under the hood. No, malamig, sana walang leak. Naligtas naman tayo, di ba? Wala naman. So far so good. So sana tumagal ang replacement, sabi naman nila. So 3 years to 5 years all goods.
tumagal to 5 years, okay na okay, so walang masama. Para after 5 years, palit na lang ulit ng replacement, no? So ganun kasimple. So yeah, no? So okay, so thank you for watching. Shout out Shy Boy, and Merry Christmas and Happy New Year.